Pakiramdam mo ba parang paulit-ulit lang ang buhay mo kahit anong sipag mo? Hindi ka nag-iisa, marami sa atin ang nagsusumikap pero parang walang malinaw na direksyon. Pero nang matutunan ko ang madiskarteng pag-iisip, nagbago ang paraan ko sa pagdedesisyon. Kaya samahan mo ako, tuklasin natin kung paano mag-isip ng mas madiskarte para gumalaw ang buhay natin. Panoorin mo to hanggang dulo dahil baka ito na ang mindset na magbago ng buhay mo. Kung gusto mong lumikha ng buhay na gusto mo, ang unang hakbang ay simple pero mahirap. Itigil ang pamumuhay na parang naka-autopilot. Araw-araw gumigising ka. Phone, scroll, kain, trabaho o school, scroll ulit. Tulog. Hindi mo napapansin pero ang oras mo ang dahan-dahang kinakain ng routine na hindi mo naman pinili. Kaya gawin mo ito ngayon. Kumuha ka ng papel o notes sa phone mo. Isulat mo ang 3 tanong na ito. Ano ang klaseng buhay na gusto kong maranasan sa loob ng 5 taon? Ano ang ayaw kong maranasan? Anong klaseng tao ang kailangan kong maging para makarating doon? Simple lang ang tanong, pero ito ang ginagawa ng mga taong may direksyon. Sa psychology, tinatawag itong intentional living. Ang ibig sabihin, hindi ka lang nabubuhay. Pinipili mo kung paano mabuhay. Pero ito ang problema. Karamihan sa tao gusto ng magandang buhay, pero hindi malinaw ang direksyon. Parang sumakay sa jeep na walang nakalagay na destination. Pagdating sa dulo ng biyahe, saka ka magtataka. Bakit ako napunta dito? Kaya ngayon pa lang, malinaw dapat. Hindi perfect, pero malinaw. Ang madiskarteng pag-iisip ay hindi tungkol sa pagiging genius. Ito ay pagtingin sa galaw ng buhay na parang chess. Hindi ka lang gumagalaw. Iniisip mo ang susunod na galaw. Halimbawa, gusto mong yumaman. Pero ang ginagawa mo araw-araw ay puro entertainment. Netflix, TikTok, scroll ulit. Hindi iyon masama. Pero kung iyon ang ginagawa mo ng 5 oras araw-araw, problema yan. Kaya gamitin natin ang isang prinsipyo mula sa productivity research. The 80-20 rule. Ibig sabihin nito, 20% ng ginagawa mo ang nagdadala ng 80% ng resulta. Kaya itanong mo ito sa sarili mo. Ano ang 20% na gawain na makakapagpabago ng buhay ko? Halimbawa, kung student ka, ang 20% mo ay maaaring pag-aaral ng skill, pag-aaral ng English, pag-aaral ng online business. Kung content creator ka, ang 20% mo ay paggawa ng mas magandang content, pag-aaral ng storytelling, pag-aaral ng algorithm. Hindi lahat ng effort ay equal. May effort na busy lang, may effort na life-changing. Ang matalinong tao hinahanap ang difference. Ito ang hindi tinuturo sa school. Hindi sapat ang motivation. Ang environment ang mas malakas. Halimbawa, kung nasa harap mo lagi ang cellphone, guess what? Magsi-cellphone ka. Kung ang mga kaibigan mo ay puro reklamo, guess what? Magiging reklamador ka rin. Kaya gawin mo ito. Design your environment. Ito ang mga simple pero powerful na hack. Una, kung gusto mong magbasa, maglagay ng libro sa lugar kung saan ka madalas umupo. Pangalawa, kung gusto mong bawasan ang social media, tanggalin mo ang mga distraction apps sa home screen. Pangatlo, kung gusto mong mag-exercise, ihanda mo ang damit mo gabi pa lang. Parang maliit na bagay, pero ito ang tinatawag ng behavioral science na friction. Kapag mas mahirap gawin ang isang bagay, hindi mo gagawin. Kapag mas madali, gagawin mo. Kaya huwag mong gawing mahirap ang magandang habits mo. Ito ang isang napakalakas na strategy. Hindi mo kailangang maging number 1 sa isang skill. Pero kung marunong ka sa maraming useful skills, nagiging powerful ka. Halimbawa, isipin mo ang isang tao na marunong mag-video edit, mag-storytelling, mag-marketing, mag-public speaking. Hindi man siya pinakamagaling sa bawat isa. Pero kapag pinagsama mo lahat, napakahalaga niya. Ito ang tinatawag na skill stacking. Ito ang dahilan kung bakit maraming successful creators ngayon. Hindi lang sila magaling sa isang bagay. Pinagsama nila ang maraming skills. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang 3 skills na pwedeng pagsamahin para maging powerful ka? Ito ang sikreto ng mga productive na tao. Hindi sila umaasa sa motivation, umaasa sila sa system. Ito ay, kung gusto mong maging productive, gumamit ka ng 3-task rule. Araw-araw isulat mo ang 3 pinakaimportanteng gawain. Hindi 10, hindi 20. 3 lang para maging mabisa. Kapag natapos mo yon, panalo na ang araw mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang pagod pero walang progress. Pwedeng busy sila, pero hindi sa importanteng bagay.
May isang bagay na tahimik na sumisira sa future ng maraming tao. Hindi ito drugs, hindi ito failure. Ito ay time leak, mga bagay na kumakain ng oras mo nang hindi mo namamalayan. Ito ay endless scrolling, useless arguments, toxic people, overthinking. Subukan mong i-track ang oras mo sa loob ng isang araw. Mabibigla ka. Minsan 3 hanggang 5 oras ang nawawala sa walang kabuluhan. Kaya gawin mo ito. Mag-set ka ng time boundary. Ito ay social media dapat 30 minutes lang. Kapag lampas na, stop na. Discipline na yon. At iyon ang magbibigay sa iyo ng oras para sa mas mahalagang bagay. Ang madiskarteng tao hindi lang iniisip ang ngayon. Iniisip niya ang future version ng sarili niya. Halimbawa, kapag may choice ka sa pagitan ng instant pleasure o long-term growth, tanungin mo ang sarili mo, ano ang ikagagalak ng future version ko? Kung ang future self mo ay makikinabang, malaki ang chance na tama ang desisyon mo. Ganito mag-isip ang mga taong may direksyon, hindi sila alipin ng instant gratification. Ito ang huling katotohanan. Maraming tao ang may magandang plano, maraming idea, maraming pangarap, pero hindi nagsisimula. Bakit? Dahil gusto nila perfect. Perfect timing, perfect plan, perfect skill. Pero ito ang reality. Walang perfect start. Ang tunay na progress ay nangyayari sa imperfect action. Ang unang video mo pangit. Ang unang negosyo mo maliit. Ang unang attempt mo sablay. Pero guess what? Lahat ng successful na tao dumaan doon. Kung hindi ka magsisimula, hindi rin magsisimula ang future mo. Kung may isang bagay kang dapat tandaan ngayon, ito yon. Ang buhay na gusto mo ay hindi nangyayari sa swerte. Ito ay ginagawa ng malinaw na direksyon, madiskarteng pag-isip, at araw-araw na aksyon. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo ngayon. Pero pwede kang magsimula sa isang desisyon ngayong araw. Ngayon gusto kitang tanungin, kung babaguhin mo ang isang habit sa buhay mo ngayong buwan, ano yon? Kung may natutunan ka sa video na ito, ay like mo ang video para mas maraming tao ang makinabang. Ito panoorin mo ang sunod na video, maiksi lang ang buhay, pero malalaman mo dun kung paano ito gugulin ng tama. Mag-comment ka rin sa baba, gusto kong basahin ang sagot mo. At kung gusto mo ng mga ganitong content tungkol sa self-improvement, mindset, at madiskarteng pag-isip, mag-subscribe ka na sa channel. Dahil dito, hindi lang tayo nanonood, nagiging mas mahusay tayo araw-araw.